Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Napapagod ang Puso. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Alive, I can't forget you, and it won't be easy. Ano bang nangyari sa inyo? Mabuti na lang at hindi kayo grabe. Banayad lang ang pinagmaniho ko, Olivia. Nasaan yung nakabangga ng kotse ninyo? Mr. Sacramento. Sir, kumusta na ang pakiramdam niyo? Huwag kang mag-alala, iho. Ano pala ang pangalan mo? Nakalimutan ko na. Siya pala si Olivia, ang dalaga ko, Froilan. Naalala din ninyo yung pangalan ko, sir. Masaya ako at nakilala kita, Olivia. Dapat ba na masaya ang pagkakakilala natin sa ganitong sitwasyon? Ay, pasensya ka na. Hindi ko naman gusto ang nangyari. Olivia, huwag mo nang sisihin si Froilan. Wala namang may gusto sa nangyari. Kilala ko si Dr. Garcia. Naggumamot sa inyo. Wala raw nakita na ibang sugat niyo. Maliban sa gasgas ninyo sa braso, Sir Sacramento. Hindi pa masakit ang ulo niyo? Hindi. Mabuti naman ang kalagayan ko. Parang walang anuman ang nangyari. At pwede na akong lumabas dito sa ospital. May konting nasira sa kotse niyo. Ako na po ang bahalang magpaayos at ihatid ko kayo. Salamat, Sir Froilan. May kotse ako. Baka pwede kong kunin ang number niyo para matawagan ko kayo kung sakali lang. Ito ang calling card ko. Nakalahad yan ang address doon sa bahay at sa opisina. Olivia, iha. Ibigay mo yung number mo. Siya ang tawagan mo kung gusto mong magtanong sa kalagayan ko. Para hindi ka mag-alala, iho.
Parang malalim ang iniisip mo, Froilan. Naguguluhan ka pa ba sa muntik mong mabangga na matandang yon? Ano pala yung pangalan niya? Hindi ko makalimutan ang itsura ng dalaga ni Mr. Sacramento na si Olivia. Narinig mo ba ako, Froilan? Ha? Ay, ano yun, ma? Talagang malalim ang iniisip mo. Kaya sa susunod, maghinay-hinay kang magmaneho. Alam naman ninyo kung gaano ko kaingat magmaniho. Pero may napansin ako kay Mr. Sacramento. Parang wala siya sa sarili niyang isipan kanina nung nagbanggaan kami. Hindi niya alam kung saan daw siya patutungo. Matanda na ba siyang masyado? Bakit payagan pa ng anak niya na magmaneho? Ay, ma, mas matanda pa kayo. Baka may gumugulo lang sa isipan niya. Huwag mo sanang sisihin si Froilan, Olivia. Ako ang may kasalanan. Masyado akong naguguluhan sa kalagayan ng negosyo natin. Ako na po ang bahala dyan, Papa. Pero ang dami nating utang. Baka malugi ang kumpanya natin, Iha. Ay, iyan ang hindi ko papayagan, Papa. Paano na ang buhay natin kung ganun? Nakakahiya kung magiging mahirap tayo. Ay, at saka si Christine na kapatid mo ang iniisip ko. Alam mo naman ang kapatid mong yun. Paano? Sobrang spoiled ang kapatid ko, Papa. Mahal na mahal siya ng inyong mama doon. Kahit ako, Papa, walang importante sa akin. Si Christine lang. Christine, dumating ka na pala, Iha. Agin na lang gabi kung dumating ka. Papa, may dinaluhan lang akong party. May nalaman ako tungkol sa inyo. Nakipagbanggaan daw kayo. Walang anuman yun. Hindi naman ako napahamak. May kunting sira lang sa kotse. Di sayang naman. Dahil mahal ang kotse ninyo. Lagi kong ginagamit kung nagsawa ako sa kotse ko. Iha. Pinayos na ng nakabangga sa akin. Oo nga pala, Papa. Kailangan ko na 5,000 bukas. Si ate mo, Olivia, ang kausapin mo tungkol yan. Baka may bigas siya sa'yo. May bibigay kaya siya sa akin? Aawain ko si Ate Olivia kung hindi niya ako bigyan ng pera bukas. Nako. Sige, Papa. Ay, halos walang pakialam si Christine. Kung alam lang niya na malulugi na ang kumpanya namin. Girl, I need you. I need your love. Usap ko si Papa kagabi, Ate Olivia. Ikaw daw ang magbibigay sa akin ng 5,000 piso na kailangan ko ngayon. Palagi na lang na malaking halaga ang hinihingi mo, ha? Pareho tayo na anak ni Papa. Kaya may karapatan din ako sa kinikita ng kumpanya. Kailangan mo ba talaga yan, Christine? Wala akong hawak na cash. At maaga akong papasok sa opisina dahil maraming importante akong aasikasuhin. Umutang ako sa isang barkada ko, si Lender.
na nanliligaw sa akin. Pero, hindi ko siya gusto. Ano? Umutang ka sa nanliligaw sa'yo? Ay, baka kung ano pa ang hingin sa'yo ni Lander. Hindi ko gustong mapahamak ka, Christine. Bigla akong nahilo at masakit ang ulo ko. Napagod na kaya ang mga mata ko na nakaharap sa computer. Olivia, Ha? Papa, bakit kayo pumunta rito sa opisina? maalala ko pala. Binigyan mo ba ng 5,000 si Christine? Papa, wala akong hawak na cash. At ang sabi niya, umutang daw kay Lander. Sandali lang. Maalala ko, si Lander ay barkada niyang lalaki at nanliligaw sa kanya. Pero ang sabi niya, hindi niya gusto. Kaya umutang muna ako para may maipalit sa inutang niya sa lalaking iyon. Baka kung ano pa ang gawin niya sa kapatid ko. Olivia, salamat at importante sa iyo ang kapatid mo. Maalala ko, ikaw ang kumuha ng calling card na iniwan ni Froilan sa iyo, di ba? Oh, bakit naman ninyo naalala ang lalaking iyon, Papa? May sasabihin ba kayo sa kanya? Sandali at kunin ko sa wallet ko. Mayaman na negosyante yun. Makita naman sa pananamit niya, Papa. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 30 na yun. Oh, ito. Ito ang calling card niya, Papa. Kunin niyo. At kayo na ang magtago. Sige, iha. Vera Cruz Building. Siya ang CEO ng Felnor Group of Companies. Oh, sikat ito na korporasyon, Olivia. Salamat naman at sinagot mo ang tawag ko, Olivia. Mabuti naman at ibinigay mo ang numero ng cellphone mo. Kung tungkol kay Papa ang gusto mong tanungin, mabuti na ang kalagayan niya. Mabuti naman kung ganon. Mahirap kung magkasala ako sa inyo na anak niya. Siya nga pala, nanggaling ako sa talyer. Tapos na ang kotse ni Mr. Sacramento. Saan ba ang talyer na yan? At kunin ko. At saka magkano ang babayaran? Ako nang bahala doon. Ihatid ko na lang yan sa bahay niyo. Baka naman marami kang ginagawa. Walang problema dyan. May tao akong mamahala kung wala ako. Magaling ang mekaniko ng talyer na nag-ayos sa kotse ko. Parang bago. Pinapinturahan ko pa yan. Kaya na napakaganda ang itsura. Aba, di malaki ang gastos mo. Huwag na ninyong isipin yan, sir. Parang pagsasamahan na lang natin. At masayang masaya ako at nakilala ko kayo. Sir Vera Cruz, Ah? magmerienda muna kayo. Paano mo nalaman ang apelyido ko, Olivia? Iyon ang nakasulat sa calling card na iniwan mo eh. Kaya pala. At kayo pala ang may-ari ng napakalaking gusali ng negosyo sa lungsod, Froilan. O sige, magmerinda muna tayo. At si Olivia ang nagluto niyan.
nahalata ko. Parang malayo ang loob mo kay Froilan, Olivia. Respetado yon na negosyante. Alam ko na gumagawa lang ng paraan para makapasyal dito. At wise din ang loko, Papa. Bakit? Masama ba kung manligaw sa'yo? Kahit makikita ko malaking agwat ninyo sa taon. Pero hindi naman halata. Anong ibig ninyong sabihin? Dahil ba mayaman siya? Ay, gusto ninyong ligawan niya ako? Panahon na para magipagnobyo ka. Gusto mo bang maunahan ka ng kapatid mo? Papa, kung mabuti naman ang kalagayan niya, at saka hindi natin maibigay ang kaligayahan niya, Papa. Ikaw ang gusto kong makipagnobyo sana. Hindi ang negosyo ang iniisip mo. Malaki ang problema ng negosyo natin, Papa. Ayoko nang madagdagan pa. Girl, I need you. I need your love. Hindi ko pa nakikita ang Olivia na yan. Pero alam ko na umiibig ka sa kanya, iho. Bago lang nakita ko si Olivia sa ospital. At alam niyo, naakit na ako sa kanya. Bagay na nagpasaya sa akin, iho. Ang alam ko, baliwala na ang pag-ibig sa'yo. Ilang taon ka na. Dapat sana may apo na ako. Si Mama naman, apo agad. Napasunod mo ako sa malutong na tawa mo, Froilan. Mama. Hindi pa sigurado kung gusto niya ako. O, di patunayan mo sa kanya na tapat ka sa iyong hangarin. Teka, wala ba siyang kapatid? Meron daw, Mama. Pero hindi ko pa nakita. Hoy! Hindi dahil sa nakautang ako sa'yo, Lander, kung saan mo na ako iniimbitahan. Hindi ako sasama sa'yo. At ayaw ko sa'yo, ano? Christine, Ah, si Lander ba yon? Sinisingil ka na ba sa utang mo? mabuti kung sinisingil lang ako. Iniimbitahan ako mag-inuman daw kami. Ano? Kaya nagdahilan ako, ate. Anong alam ko kung saan niya ako dadalhin pag lasing na ako? Oh, bakit? Wala pa ba kayong maibigay sa akin na pambayad? Ako na ang bahala dyan. Hindi bale at alam ko naman ang bahay nila. Oh, sige ate. Kayo na ngang bahala. Di ako tinitigilan eh. Kung hindi ako makapagpigil, baka sampal-sampalin ko ng lalaking yon. Bahala na. Hindi pwede na may mangbastos sa'yo. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Kahit ako na makipag-usap kay Lander, Olivia. May babayad ka na ba? Ano na ba itong ginagawa ni Christine? Noon pa nakahanda ang pambayad, Papa. Kaya ako na ang bahala sa kanya. Baka bastusin pa kayo ni Lander. Sige. Kausapin mong mahinahon. Dahil grabe ang mga magulang niya. At puro mga lalaki silang magkakapatid. Opo, Papa.
Kung nagkataon sana na may hawak akong pera, binayaran ko na. Hindi ako papayag na uutang si Christine sa kanya. Hindi ko alam kung ano talaga ang kalagayan ng kumpanya. Ikaw ang namamahala. Sana po, Papa, magtiwala kayo sa akin. Oo naman, alam kong matalino ka. Kaya may tiwala ako sa iyo, sa kakayahan mo. Salamat, Papa. Okay, sige. Alis na po ako. Yung kotse na lang ninyo ang gamitin ko. Sige, Iha, pero nasaan si Christine? Ay naku, Papa, nasa barkada na naman niya. Hindi ko naman mabigyan ng sapat na panahon para makausap na mabuti. Na sana, kaming dalawa ang mamahala sa kumpanya. Kumusta na kaya si Olivia? Talagang nahulog na ang loob ko sa kanya. Pero hindi ko alam kung paano ako makalapit sa kanya. Matalino siya. Kaya hindi basta makapasok sa puso niya. Si Mr. Sacramento na lang ang kausapin ko at lalapitan. Si Mama ang tumatawag. Bakit kaya? Mama? Iho, may naghihintay kang bisita dito sa bahay. Si Attorney Velasco. Alam naman niya na nandito ako sa opisina. Baka kayo ang sadya niya. Wala na sa akin yan, Iho. Gusto lang kayong patawanin. Hindi bali at malapit na ang tanghalian. Uwi na lang ako mamaya, Ma. Malaki ang problema ng kumpanya. Hindi ko lang sinasabi kay Papa. Hindi rin niya alam na marami akong utang. Oh, Diyos ko, paano na kaya ito? Ano ang gagawin ko? Masakit na naman ang ulo ko. Bakit kaya laging sumasakit ang ulo ko? Stress kaya ito? Kuha ko ng tubig para maibsan ang nararamdaman ko. Pero parang nahihilo ako. Nahihilo ako kung tatayo ako. Kung minsan may kabutihan na dulot na nagbanggaan tayo, Mr. Veracruz. Pwede po ba, sir? Tawagin na lang ako sa pangalan ko. Mapagpakumbaba ka. Malaki ang korporasyon na pinamamahalaan mo. Pero nagtataka ako. Bakit Alfinor Group of Companies ang korporasyon nyo? Isang Alfinor si Mama, sir. Alam niyo na kung gaano ang yaman ng Alfinor. Hati-hati sila sa kanilang ari-arian. Malaking karangalan na makilala ka, Froilan. Mabuting tao si Papa, sir. At pareho tayo na negosyante. May malaking problema ang kumpanya namin. Sana hindi magsarado. Dahil kawawa ang mga empleyado na mawalan ng trabaho. Girl, I need you. I need
your love. Ano pa ang mga susunod na pangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Mapapagod ang Puso Ko. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Romance, and no one can take your place deep within